Kumapit sa kamay ng Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 1, verses 57 to 66, and I read it for you. Now the time came for Elizabeth to give birth, and she bore a son. Her neighbors and relatives heard that the Lord had shown his great mercy to her, and they rejoiced with her. On the 8th day, they came to circumcise the child, and they were going to name him Zechariah after his father. But his mother said, "No, he is to be called John." They said to her, "None of your relatives has this name." Then they began motioning to his father to find out what name he wanted to give him. He asked for a writing tablet and wrote, "His name is John." And all of them were amazed. Immediately his mouth was opened and his tongue freed, and he began to speak, praising God. Fear came over all their neighbors, and all these things were talked about throughout the entire hill country of Judea. All who heard them pondered them and said, "What then will this child become?" For indeed, the hand of the Lord was with him. Ngayong magsisimula na tayo ng panibagong taon, at sa mga natitira pang araw ng taong 2025, ipagpatuloy natin ang isang napakahalagang espiritual na paniniwala at gawain. Ito po ay ang pananatiling pagkapit sa kamay ng Diyos. Sa kahuli-hulian po ng Ebanghelyong binasa natin ngayong araw na ito, napakinggan po nating sinabi, "For indeed the hand of the Lord was with him." Totoo nga na ang kamay ng Diyos ay nasa sa Kanya. Kapag pinag-uusapan natin ang kamay, ang ating pong mga kamay ay mayroong sariling kapangyarihan. Hindi mga superpowers katulad ng mga pinapanood nating superheroes na mayroong kuryente, may apoy, may hangin, o kung ano-ano pang mga kamanghamanghang lumalabas sa kanilang mga kamay. Ang ating mga kamay bilang mga nilikha ng kamay ng Diyos ay mayroong sariling kapangyarihan. Kapangyarihan para magmahal, kapangyarihan para tumulong, kapangyarihan para yumakap, kapangyarihan para umabot ng tulong at mag-aruga. At meron ding kapangyarihan para mangwasak, sumira, manakit ng iba kung hindi nagagamit ng tama ang mga kamay na ito. Pero ang kamay natin ay ginawa ng mas pambihirang kamay, mas makapangyarihang kamay. Ito ay ang kamay ng Diyos. Ang mga kamay ng Panginoon, hindi nariyan para tayo'y duruin at usigin. Ang kamay ng Panginoon nariyan para tayo ay buhatin, para tayo ay yakapin, para tayo ay kaawaan at mahalin. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, nanganak na si Elizabeth at pinangalanan nila itong Juan. Ang kahulugan ng pangalang Juan, regalo ng Diyos. Mabuti ang Diyos, may awa ang Diyos, kinaawaan sila ng Diyos. Kapag tayo ay nanatiling nakakapit sa kamay ng Diyos, you expect gift from Him. You expect graces from Him. You expect blessings from Him. You expect directions in life. Kapag tayo ay kumawala, tayo ay maliligaw ng landas. Kaya manatili po tayong nakakapit sa Diyos sa mga nalalabing araw ng taong ito at sa paparating na bagong taon. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, mananatili po akong nakahawak sa iyong mga kamay. Tanggapin mo, O Diyos, ang aking buhay na patuloy na mananalig sa iyo habang panahon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa comment section ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.